Butas-butas na palusot ng China, bakit panalo pa rin ang Pilipinas sa arbitral ruling? Kamakailan, naglabas ng pahayag ang Chinese Embassy sa pamamagitan ni Huawei. Ang gist, hindi raw kinikilala ng China ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 dahil may exception daw sila sa ilalim ng batas. Pero kung susuriin ang katotohanan, ang mga hirit nila ay hindi lang kulang sa basihang legal, kundi sadyang mapanlin lang. Narito ang simpleng paliwanag kung bakit tablado ang mga argumento ng China. Una, ang palusot na opt-out. Totoo na noong 2006, nagsumite ang China ng deklarasyon sa ilalim ng UNCLOS Article 298. Sabi nila, ayaw nilang sumali sa anumang compulsory arbitration o sapilitang pagharap sa korte pagdating sa usapin ng hangganan ng dagat o maritime boundaries. Dito sila kumakapit. Pero ang hindi nila sinasabi, ang deklarasyong ito ay hindi isang blanket immunity. Hindi ibig sabihin na absuelto na sila sa lahat ng away sa dagat. Pangalawa, hindi boundary ang inireklamo ng Pilipinas. Bakit naging valid ang kaso ng Pilipinas kahit ayaw ng China? Simple lang, hindi humiling ang Pilipinas sa korte na gumuhit ng bagong hangganan. Sa halip, tinanong ng Pilipinas ang korte tungkol sa tatlong bagay. May basihan ba sa batas ang 9-dash line ng China? Spoiler, wala. Ang mga bahura ba at maliliit na bato ay matatawag na isla na may karapatan sa sariling dagat? Nakaabala ba o nakasira ba ang China sa kalikasan at karapatan ng Pilipinas sa sarili nating EEZ? Malinaw ang sinabi ng tribunal noong 2015. Hindi kami nagtatakda ng hangganan. Kaya naman, hindi pwedeng gamitin ng China ang kanilang opt-out clause dahil hindi naman boundary dispute ang dinala natin sa korte. Pangatlo, burado na ang historic rights. Dito masakit para sa China. Sinabi ng korte na ang anumang historic rights na ibinibida nila sa loob ng 9-dash line ay wala ng hisa. Noong nag-ratify ang China sa UNCLOS, tinanggap nila ang mga bagong patakaran. Hindi pwedeng gumawa ng sariling rules base sa kasaysayan na wala namang pruweba sa ilalim ng modernong batas ng dagat. Pang-apat, bakit binding o obligado ang China? Sabi ng China, dahil hindi sila sumali sa trial, hindi sila susunod. Mali, sa ilalim ng Article 296 ng UNCLOS, ang desisyon ng korte ay pinal at kailangang sundin. Ang hindi pagsali ng isang bansa ay hindi nagpapawalang visa sa hatol. Nang pirmahan ng China ang UNCLOS, pumayag sila sa mga patakaran nito, kasama na ang posibilidad na mademanda sila. Hindi lang basta usaping legal ito, usapin din ito ng respeto. Ang bastos at mayabang na tono ng mga opisyal ng China sa loob mismo ng ating bansa ay hindi dapat palampasin. Tama lamang na tumindig ang DFA para sa ating dignidad. Sa madaling salita, ang batas ay para sa lahat. Hindi pwedeng gamitin ang UNCLOS kapag pabor sa iyo at talikuran ito kapag ikaw na ang nahuhuling lumalabag. Ang West Philippine Sea ay atin at ang batas internasyonal ay nasa panig natin. Ang salamin ng pagbabago. Tinapon mo na ba sa basurahan ang inyong prinsipyo? Bago pumasok ang pangalang Duterte sa bawat usapan sa hapagkainan, sa bawat post sa social media at sa bawat kanto ng ating bansa, tandaan mo, sino ka ba dati? Noon, bago ang ingay ng mga kampanya at ang bangayan ng mga partido, alam nating lahat ang hangganan ng tama at mali. Hindi mo kailangang maging eksperto sa batas o filosofiya para malaman ang mga batayang katotohanan ng buhay. Pero sa nakalipas na mga taon, tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating mga prinsipyo. Ang tanong ngayon ay hindi na tungkol sa politika, kundi tungkol sa iyong sarili. Sino na ang taong nakaharap sa iyo sa salamin? Dati malinaw sa atin na ang pagpatay ay kasalanan at krimen. Walang pero, walang basta. Ngunit nang dumating ang bagong naratibo, unti-unti nating ginastify na ayos lang pumatay, basta adik ang biktima. Ang buhay ay naging kondisyonal. Ang dignidad ng tao ay naging depende sa kanyang estado sa buhay. Dati, alam nating mali ang mambastos ng babae, pero bigla, ang pambabastos ay naging joke lang dahil ang presidente ang nagsabi. Ang kabastusan ay binansagang machismo at ang kawalan ng galang sa kababaihan ay naging katanggap-tanggap sa ngalan ng katatawanan. Dati, iginagalang natin ang Diyos. Ngunit, napanood nating tawaging stupid ang may kapal at sa halip na magalit, hinahanapan natin ito ng rason para maging honest na pahayag lamang. Hindi lang tayo naging tolerant sa mali. Pinalitan natin ang kahulugan nito upang magmukhang maganda. Ang dating mga bisyo ay naging mga virtue o mabuting katangian na ngayon sa iyong paningin. Ang pumapatay ay binansagang matapang. Ang nambabastos ay tinawag na macho. Ang lumalabag sa batas ay sinabing madiskarte. Ang kumakampi sa dayuhan laban sa sariling dagat ay itinuring na praktikal. Ang karapatang pantao, ang due process, privacy at kalayaan na dati
dati ay ating ipinaglalaban ay biglang naging abala na lamang sa gobyerno. Ang mga bantarang kamatayan sa telebisyon ay naging normal na bahagi ng ating gabi-gabing balita. Tumingin ka muli sa salamin. Ang taong nakikita mo ba ay ang taong pinangarap mong maging noong bata ka pa at itinuturo ng iyong mga magulang ang pagkakaiba ng tama sa mali, kasama ba sa itinuro nila na ang prinsipyo ay pwedeng itapon sa basurahan kapag may dumating na leader na gusto mo? Ang tunay na katapangan ay hindi ang pagsuporta sa karahasan. Ito ay ang pananatiling tapat sa iyong moral compass. Kahit na ang lahat sa paligid mo ay bumibigay na, hindi pa uli ang lahat para pulutin muli ang mga tinapon nating prinsipyo. Ang bansa ay hindi nabubuo ng isang tao lamang, kundi ng mga mamamayang alam pa rin kung ano ang tunay na tama kahit na ang mali ay ginagawa ng legal at sikat. Ang pagbaklas sa mga kasinungalingan ng mga pro-China trolls at agents. Pagod ka na ba sa paulit-ulit na script ng mga trolls at agents ng China sa social media? Yung mga linyahang tila sadyang ginawa para lituhin tayo, pahinain ang ating paninandigan at gawing normal ang pagsuko. Hindi aksidente ang mga lies na ito. Ito ay koordinado at sadyang idinisenyo para mapagod tayo at tuluyang manahimik. Pero sapat na, tama na, panahon na para maging pro-Filipino. Ang West Philippine Sea ay atin sa ilalim ng international law. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga pinakasikat na talking points ng disinformation. Babaklasin natin ang mga ito gamit ang batas, kasaysayan at eksaktong siyensya. Una, ang myth ng walang coordinates. Isa sa pinakapopular na hirit ng mga trolls ay ito. Walang exact coordinates ang West Philippine Sea, kaya hindi talaga ito sa atin. Mali, sobrang mali. Sa batas at matematika, ito ay basura. Ang West Philippine Sea ay isang policy name o pangalan na ibinigay natin sa bahagi ng ating dagat. Ngunit ang karapatan sa dagat ay hindi nanggagaling sa pangalan. Nanggagaling ito sa mga baselines na may eksaktong coordinates. Sa ilalim ng Republic Act No. 9522 ng 2009, nagtakda ang Pilipinas ng mga archipelagic baselines gamit ang tumpak na latitude at longitude na opisyal nating isinumite sa United Nations. Mula sa mga puntong ito, sinukat ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ sa ilalim ng UNCLOS. Narito ang ilan sa mga eksaktong base points sa kandurang bahagi ng ating bansa. PAB 54A hanggang PAB 55 Balabac Great Reef mula 7 degrees 51 minutes north hanggang 7 degrees 54 minutes north latitude. Ito ang ating westernmost base points. PAB 60 hanggang PAB 64B Palawan Coast hanggang Dry Island. Nakalatag mula 8 degrees hanggang 10 degrees north latitude at 117 degrees hanggang 119 degrees east longitude. Ang pagsasabing walang coordinates ang West Philippine Sea ay parang pagsasabing walang coordinates ang Pilipinas kasi pangalan lang yan. Miriam myth. Bakit hindi isang Rodante Marcoleta ang isang Miriam Defensor Santiago? Noong 2025 midterm election season, naging usap-usapan ang isang advertisement ni Rodante Marcoleta. Doon, ipinosisyon niya ang sarili bilang ang male version ni Miriam Defensor Santiago. Parang sinasabi niya na iisang hulma lang sila, magkaibang katawan lang pero parehong tapang at talino. Sa unang tingin, mukhang cool ang branding. Sino ba naman ang hindi gustong maging susunod na Iron Lady of Asia? Pero sa politika, ang pangalan ay hindi parang costume na isinusuot lang tuwing kampanya. Ang pangalan ay may kalakip na record, prinsipyo at bigat ng batas. Kapag inihahambing mo ang dalawang ito side by side, malinaw na ang pag-angkin ni Marcoleta sa legacy ni Miriam ay hindi lang exaggeration. Ito ay isang malaking pagkakamali. Narito ang paghimay kung bakit langit at lupa ang distansya ng kanilang mga prinsipyo. West Philippine Sea, ang batas versus ang todo tanggi. Sa usapin ng ating karagatan, magkaiba ang kanilang planeta. Si Miriam ay isang international law scholar. Para sa kanya, ang West Philippine Sea ay hindi slogan. Ito ay sovereign rights na nakaugat sa UN clause. Ginamit niya ang batas para palakasin ang bansa laban sa higanteng China. Si Marcoleta, kabaligtaran. Sinabi niyang
wala namang West Philippine Sea. Gawa-gawa lang natin yan. Sa mundo ng batas, ang pag-deny sa pangalan ay paghina ng ating laban, habang si Miriam ay gumamit ng batas para palakasin ang Pilipinas. Si Marcoleta ay gumamit ng teknikalidad para paliitin tayo. Karapatang pantao, tagapagtanggol versus strangler. Dito pa lang, bagsak na ang male Miriam narrative. Si Miriam ay arkitekto ng mga batas para sa tao. Siya ang nasa likod ng Anti-Torture Act, Anti-Enforced Disappearance Act. Para sa kanya, ang Commission on Human Rights ay mahalaga para bantayan ang abuso ng gobyerno. Si Marcoleta naman ay nakilala sa pagmungkahi na bigyan ang CHR ng 1,000 pesos budget. Hindi iyon pagtitipid, iyon ay pagsakal sa isang institusyong nagbabantay sa ating kalayaan, habang si Miriam ay naging judge sa International Criminal Court. Si Marcoleta naman ang isa sa pinakamaingay na bumabatikos dito para protektahan ang mga kaalyado. Kalayaan sa pamamahayag, pagpapalawak versus pagsasara. Si Miriam ang sumulat ng Magna Carta for Philippine Internet Freedom. Gusto niyang tanggalin ang kulong sa libel at palawakin ang malayang pananalita. Ang tingin niya sa Bill of Rights ay panangga ng tao laban sa gobyerno. Si Marcoleta, siya ang naging mukha ng ABS-CBN shutdown. Ginamit niya ang batas hindi bilang gabay, kundi bilang pamalo para pasunurin ang media. Habang si Miriam ay gustong magpalawak ng boses, si Marcoleta ang naging instrumento sa pagpatahimik ng pinakamalaking network sa bansa. Pananampalataya versus siyensya sa batas. Sa mga usaping panlipunan, doon lalong lumalabas ang pagkakaiba. Si Miriam ang pangunahing tagapagtanggol ng RH Law. Sabi niya, ang Biblia ay hindi batas ng Republika. Naniniwala siya sa siyensya at karapatan ng kababaihan. Pabor din siya sa SOGI Bill at divorce. Si Marcoleta ay consistent na tutol sa mga ito. Madalas siyang gumamit ng mga berso sa Biblia at relihiyosong doktrina para harangin ang mga batas na ito. Ang pag-asa sa scripture para sa batas ng bansa ay eksaktong kabaliktaran ng secular constitutionalism na pinanindigan ni Miriam sa buong buhay niya. Political dynasties, galit versus todo depensa. Tinawag ni Miriam ang mga political dynasties na stationary bandits at mga matatakaw sa kapangyarihan. Inihain niya ang anti-dynasty bill kahit alam niyang aawayin siya ng buong kongreso. Si Marcoleta naman ay ipinagtanggol ang pagtakbo ng sarili niyang anak. Ang katwiran niya, nag-e-evolve lang daw ang dynasties mula lolo hanggang apo. Isang logic na siguradong pagtatawanan o kagalitan ni Miriam kung buhay pa siya. Para saan ba ang batas? Ito ang pinakamahalagang pagkakaiba ng dalawa. Para kay Miriam, ang batas ay panangga ng mahina at tali na pumipigil sa mga makapangyarihan para hindi sila mang-abuso. Para kay Marcoleta, ang batas ay tila sandata para protektahan ang mga kaalyado at ipagtanggol ang administrasyon. Si Miriam ay bumangga sa mga presidente. Si Marcoleta ay tagapagtanggol ng mga ito. Si Miriam ay nagpapalawak ng karapatan. Si Marcoleta ay nagpapakitid ng mga institusyon. Ang pagtawag kay Rodante Marcoleta bilang male Miriam ay isang papuri. Ito ay isang maling pag-label sa kasaysayan. Si Miriam Defensor Santiago ay isang system builder. Siya ay nakabase sa konstitusyon, sa karapatan at sa soberanya. Si Rodante Marcoleta ay isang system enforcer, nakabase sa politika, sa relihiyon at sa karapatan sa kung sino ang nakaupo. Sa dulo, malinaw ang ebidensya. Ang tapang ni Miriam ay galing sa prinsipyo, habang ang ingay ni Marcoleta ay galing sa postura. Ang pangalan ni Miriam ay may bigat na hindi kayang pasanin ni Marcoleta. Hindi dahil bawal siyang mangarap, kundi dahil sa record pa lang, kitang-kita na
Magkaiba sila ng hulma at magkaiba sila ng pinagliling. Ang nakataya sa ating bukas, isang pagsusuri sa panganib ng pagkapangulo ni Sara Duterte. Sa kasaysayan ng ating bansa, ang pagpili ng lider ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng taong uupo sa Malacanang. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng lipunan ang gusto nating tirhan. Ngunit habang papalapit ang mga susunod na kabanata ng ating bansa, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa isipan ng maraming mapanuring mamamayan. Ano ang mangyayari sa ating republika sa ilalim ng pagkapangulo ni Sara Duterte? Ang pangambang ito ay hindi bunga ng personal na galit o simpleng pamumulitika. Ito ay nakaugat sa mga aral ng ating kasaysayan, sa mga aksyong ipinamalas na sa publiko at sa panganib na pag-iipon ng kapangyarihan sa kamay ng isang lider na itinuturing ang pananakot bilang lakas. Kapag ang pundasyon ng ating mga institusyon ay nagsimulang gumuho dahil sa bigat ng isang otoritaryang pamumuno, ang buong bansa ang papasan ng parusa. Hindi natin may tatanggi na ang pag-angat ni Sara Duterte ay nakakabit sa matibay na hawak ng kanyang pamilya sa politika. Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay pinahihirapan ng mga dinastiyang pampolitika. Ito ang sistemang mapatay sa tunay na kompetisyon at ginagawang pamana ang pamumuno sa halip na isang pribilehiyo na dapat pagtrabahuhan. Kapag ang kapangyarihan ay nagiging minamana, unti-unting nawawala ang pananagutan. Nasasanay ang mga botante na tanggapin ang pagpapatuloy kaysa sa kakayahan. Sa ganitong sistema, ang katapatan sa apelyido ay nagiging mas mahalaga kaysa sa masusing pagsusuri sa plataporma. Hindi ito katatagan. Ito ay pagkabulok ng demokrasya kung saan ang institusyon ay nagiging sunod-sunuran sa interes ng isang pamilya. Ang panganib dito ay ang paglikha ng isang political monopoly kung saan ang mga sangay ng gobyerno na dapat ay nagsisilbing tagapuna o check and balance ay nagiging mga kakampi na lamang ng nasa kapangyarihan. Sa huli, ang boses ng ordinaryong mamamayan ay nalulunod sa ingay ng mga makapangyarihang pamilya. Sa kanyang buong karera ay pinamalas ni Sara Duterte ang isang estilong palaban at madalas ay may paghamak sa mga kritiko. Marami ang humahanga rito at tinawag itong pagiging desidido. Ngunit sa mas malalim na psikolohiya, ito ay refleksyon ng otoritaryang pag-iisip, ang paniniwala na ang mabilis na resulta ay sapat na dahilan para iwasan ang tamang proseso ay isang mapanganib na landas. Ang tunay na matibay na lider ay hindi kailangang manahimik ng oposisyon. Siya ay namumuno sa loob ng hangganan ng batas. Ipinapakita ng kasaysayan na ang demokrasya ay hindi guguho sa isang iglap. Ito ay unti-unting pinahihina kapag sinisira ang checks and balances sa ngalan ng kaayusan. Kapag ang mga institusyong dapat sumisita sa Pangulo ay naging mga tau-tauhan na lamang, doon nagsisimula ang pagbagsak ng kalayaan ng bawat mamamayan. Ang kamay na bakal ay madalas nauuwi sa pagpiga sa leeg ng mga mahihina habang ang mga kaalyado ay nananatiling protektado. Hindi maikakaila na ang pangalang Duterte ay may mabigat na anino ng mga aligasyon ng extrajudicial killings at sistemang kawalan ng pananagutan. Sa ilalim ng isang administrasyon, Sara Duterte, may seryosong takot na magbalik ang estilo ng pamamahala kung saan ang shortcut sa hustisya ay nagiging pamantayan. Kapag ipinramdam ng Estado na ang pagsunod sa batas ay opsyonal lamang para sa mga nasa itaas, dumarami ang pang-aabuso sa ibaba. Napopolitisa ang pulisya. Imbes na protektahan ang tao, nagiging instrumento sila ng pananakot laban sa sinumang itinuturing na kaaway ng administrasyon. Napipressure ang hudikatura, ang mga korte ay nahihirapang magbigay ng tunay na hustisya dahil sa takot sa pagganti ng ehekutibo o ng pag-alis ng pondo sa kanilang mga opisina. Nawawala ang tiwala. Kapag ang takot ang naging kasangkapan ng gobyerno, walang lipunang tunay na uunlad. Ang katarungan ay nagiging pribilehiyo ng ilan sa halip na karapatan ng lahat. Ang pag-iwas sa pandaigdigang pananagutan tulad ng investigasyon ng International Criminal Court ay nagbibigay ng mensahe sa mundo na ang Pilipinas ay hindi sumusunod sa mga global standards ng karapatang pantao. Ito ay naglalagay sa atin sa hanay ng mga bansang itinuturing na pariah o iniiwasan ng sibilisadong mundo. Ang panganib ay hindi lamang nasa loob ng bansa. Ito ay umaabot hanggang sa ating relasyon sa mundo. Ang kumpiyansa
kumpiyansa ng mga mamumuhunan ay nakasalalay sa tatlong bagay: katatagan, transparency, at paggalang sa batas. Ang mga negosyante ay natatakot pagpasok ng kapital sa isang bansang ang batas ay nagbabago depende sa mood ng lider. Ang pagbabalik ng estilong Duterte na puno ng pabigla-biglang desisyon at pag-atake sa mga kaalyadong bansa ay maaaring magdulot ng kawalang katiyakan sa ating ekonomiya. Maaaring magdulot ng panandaliang political gain ang mapusok na tindig, ngunit ang pangmatagalang pinsala nito ay papasarin ng una, mga manggagawa na mawawala ng pagkakataon sa mga bagong trabaho dahil sa pag-atras ng mga dayuhang kumpanya ng maliliit na negosyo na hindi kaya makipagsabayan sa mga crony na binibigyan ng pabor ng gobyerno. Pangatlo, ng overseas Filipino workers. Ang ating mga bagong bayani ay nakasalalay sa maayos na diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Kapag ang ating Pangulo ay naging mapang-away sa pandaigdigang entablado, ang proteksyon at respeto ng ating mga OFWs ay nanganganib din. Ang kinabukasan ng ating republika ay hindi nakasalalay sa isang tao o sa isang apelyido. Ito ay nakasalalay sa ating kakayahang kilalanin ang pagkakaiba ng tunay na lakas at ng simpleng pananakot. Ang tunay na matapang na lider ay yung handang sumunod sa saligang batas kahit ito ay nakakasagabal sa kanyang personal na gusto. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng lider na susunod sa batas, hindi lider na sa tingin niya ay siya ang batas. Sa huli, ang pinakamalaking panganib sa ating republika ay hindi ang isang partikular na kandidato, kundi ang ating sariling pananahimik at pagkonsinti sa mga maling kalakaran. Ang ating boto at boses ang huling depensa ng ating demokrasya. Huwag nating hayaang maging minamana ang ating kalayaan. Sa halip, pangalagaan natin ito at ipasa sa susunod na henerasyon na mas matatag, mas malaya at mas makatarungan. Bakit ang judicial overreach ay isang impeachable offense? Hindi ito sigaw ng galit. Ito ay isang pagsusuri sa malalim na sugat ng ating konstitusyon. Noong ibinasura ng Korte Suprema ang mga articles of impeachment laban kay Sara Duterte, hindi lamang sila nagpaliwanag ng batas. Binago nila ang wiring nito. At kapag binago mo ang daloy ng kuryente sa gitna ng isang mainit na kaso, hindi iyon neutral. Iyon ay mapanganib. Narito kung bakit ang desisyong ito ay hindi lamang simpleng pagkakamali, kundi isang pag-abuso sa kapangyarihan. Ang judikatura ay tagapagpaliwanag, hindi inventor. Sa ating saligang batas, malinaw ang hatian. Ang Kongreso ang may tanging kapangyarihan na magpasimula ng impeachment. Ang papel ng Korte Suprema ay mag-review, hindi ang magdisenyo ng mga bagong patakaran. Ngunit sa kasong ito, nag-imbento ang Korte ng mga teknikal na hadlang na wala naman sa konstitusyon. Ginawa nilang initiation o simula na ng proseso ang paghahain pa lang ng papel, kahit hindi pa ito nare-refer sa komite o napag-uusapan sa plenaryo. Kapag ang Korte ay nagdadagdag ng mga requirement na wala sa batas, tumitigil ito sa pagiging hukom at nagiging mambabatas, isang kapangyarihang hindi nila hawak. Ang one-year bar bilang bitag, hindi parangga. Ang batas na nagbabawal ng higit sa isang impeachment sa loob ng isang taon o one-year bar ay nilikha bilang panangga laban sa pag-aabuso. Hindi ito nilikha para maging cloak of immunity o proteksyon sa mga inaakusahan. Dahil sa ruling ng korte, ang paghahain ng isang depektibong reklamo na itinabilang sa sulok ay sapat na para isara ang pinto sa loob ng isang taon. Isang papel lang, nakalabas na sa bitag ang makapangyarihan. Imbes na protektahan ang proseso, pinrotektahan ng korte ang mismong nangaabuso. Ang tahimik na pagbaon sa reklamo ay naging sandata laban sa pananagutan. Mula sa interpretasyon patungong kontrol, hindi checks and balances ang nangyari rito kundi capture. Kapag ang legislatura ay hindi na makagalaw ng walang pahintulot ng hudikatura sa isang prosesong sila dapat ang may hawak, hindi na balanse ang gobyerno. Ang pagsusuri ng korte ay naging veto at ang veto ay naging ganap na kontrol. Hindi impeachable ang isang hukom dahil lang nagkamali siya sa opinyon. Ngunit sila ay impeachable kapag ang kanilang desisyon ay inabuso ng labis para putulin ang pananagutan ng ibang opisyal. Ang pagbaluktot sa doktrina para masiguro ang pananahimik ng Kongreso ay hindi na paghahatol. Ito ay isang disenyo at ang disenyong naglalayong pumatay sa pananagutan ay isang impeachable offense. Ang nangyayaring ito ay hindi interpretasyon
interpretasyon ng batas. Ito ay euthanasia o ang sadyang pagpatay sa pananagutan sa gobyerno. Tinuruan ng korte ang mga makapangyarihan ng isang maling leksyon. Hindi mo na kailangang maging inosente, kailangan mo lang ng tamang timing. Hindi ito pag-atake sa hudikatura, kundi pagtatanggol sa konstitusyon laban sa mga lumalabag dito habang hawak ang maso ng hustisya. Kapag ang mga sumumpang magbabantay sa pananagutan ang siya mismong naglilibing dito, may isa na lamang tayong remedyo. Kailangan nilang sumagot sa ilalim ng panunumpa, sa harap ng liwanag at sa harap ng taong bayan. Traidor sa sariling dagat, bakit dapat parusahan ang mga spokesperson ng China sa gobyerno? May mga sandaling sinusubok ang isang bansa, hindi ng bomba o bala, kundi ng katahimikan ng sarili nitong mga pinuno. Habang binabangga ang ating mga barko, habang binubugahan ng water cannon ang ating mga mangingisda, at habang tinatabunan ng semento ang ating karagatan, may mga opisyal tayong maririnig na nagsasabing, okay lang, hindi yan diplomasya. Iyan ay tulog ng watawat na dahan-dahang tinitiklop ng may paggalang at pagkukusa. Panahon na para itanong, bakit walang legal na parusa para sa pagsukong pilit na itinatago sa anyo ng katwiran? Totoo, mayroon tayong freedom of expression, pero kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, hindi ka na pribadong mamamayan. Ang posisyon mo ay hindi isang vlog o podcast na pwede mong gamitin para sa sariling puro-puro. Kapag ang isang opisyal ay inuulit ang mga talking points ng Beijing, kinukwestiyon ang sarili nating panalo sa arbitral ruling o minamaliit ang agresyong ginagawa sa atin, hindi na iyon protektadong opinyon. Iyon ay operational damage. Sa batas, malinaw ang tawag dito, betrayal of public trust at gross negligence. Hindi mo kailangan tumanggap ng suhol para magkasala. Ang masamang hangarin ay minsan nagtatago sa takot at ambisyon. Sinasabi ng iba na realist daw sila, wala tayong laban, o ganyan talaga ang geopolitics. Pero ang realismong tumatanggap ng kahihiyan ay hindi karunungan. Ito ay pagsukong binalot sa magagalang na salita. Kapag may umaapak sa leg mo at sinabi mong, intindihin na lang natin siya, hindi ka neutral. Ikaw ay kumakampi sa nananakit. Sa mundo ng geopolitics, ang pananahimik ay hindi kapayapaan. Ang bawat palusot ay nagiging permiso para lalo tayong apakan. At kapag ang sariling gobyerno ang nagbibigay ng permisong ito, ang talo ay hindi lang teritoryo, kundi ang ating dignidad bilang bansa. Bakit dapat kumilos ang batas? Hindi sapat ang cancel culture sa internet. Ang kapangyarihan ay hindi natatakot sa alaala. Natatakot ito sa parusa. Kung pinaparusahan natin ang mga opisyal na nagnanakaw ng pondo, bakit hindi natin parusahan ang mga sistematikong pagtatanggol sa umaabuso sa atin? Dapat magkaroon ng administrative sanctions para sa mga opisyal na sumisira sa polisiya ng estado at sa batas internasyonal. Dapat magkaroon ng criminal liability kapag ang masamang hangarin ay nagpapahina sa ating pambansang seguridad. Dapat magkaroon ng permanent disqualification para sa mga paulit-ulit na umaakto bilang unpaid spokespersons ng dayuhan. Hindi nagsisimula ang pagkatalo sa gitna ng digmaan. Nagsisimula ito sa mga paliwanag kung bakit hindi na natin dapat ipagtanggol ang sarili nating bakuran. Walang tangking dumaong sa ating dalampasigan, pero ang mga palusot ay nakapasok na. Walang missile na ipinutok, pero ang ating paninindigan ay dahang-dahang kinigiba ng bawat pangungusap ng ating mga pinuno. Maaaring tawagin nyo itong pragmatismo o neutralidad, pero sa kasaysayan, mas malamig ang magiging hatol nito. Pinili nila ang komportable kaysa sa bansa. Pinili nila ang access kaysa sa katapatan. Hindi lahat ng pagtataksil ay may sumasabog. Ang iba ay idinadaan sa press release. Panahon na para ang batas ang humatol at tuluyan ng patahimikin ang mga palusot. Yultong ang ating sagot. Bakit hindi kailanman dapat turuan ang Pilipino na lumuhod? Ang labanan sa yultong ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito ay isang aral para sa kasalukuyan. Noong Abril 1951, sa gitna ng Korean War, 900 na sundalong Pilipino mula sa 10th BCT ang humarap sa libo-libong Persa ng China. Bagamat napapalibutan, kulang sa armas, at tila wala ng pag-asa, tumanggi silang sumuko. Pinigilan nila ang pag-atake ng kaaway at ipinakita sa mundo kung bakit tayo tinawag na The Fighting Filipinos. Ipinakita sa yultong na ang disiplina, tamang taktika
at malinaw na paninindigan ay kayang talunin ang pananakot. Ngayon, habang muling nararanasan ng ating Philippine Coast Guard ang panunupil sa sarili nating karagatan, ang tunay na panganib ay hindi ang provocation o pag-uudyok, kundi ang pagsukong nagpupunwaring pag-iingat. Ang pagsuko ay hindi diplomasya. May mga personalidad at influencers na pilit tayong tinatakot na huwag galitin ang China o nilalait ang ating mga patrol sa dagat bilang kawalan ng ingat. Huwag kayong magpaloko. Hindi ito estratehiya. Ito ay pag-iensayo para sa tuluyang pagsuko. Maging tumpak tayo sa katotohanan. Ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nakabase sa international law at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Ang pagdodokumento ng PCG sa mga pambubuga ng water cannon at pagbangga ng mga barko ng China ay hindi paghahangat ng gulo. Ito ay paglalatag ng ebidensya. Walang kasaysayan sa mundo ang nagpapatunay na ang pananahimik sa harap ng pang-aapi ay nagbubunga at tunay na kapayapaan. Sa halip, ang pananahimik ay imbitasyon para sa mga matinding pang-aabuso. Ang panganib ng maling naratibo kapag ang mga pampublikong figura ay tinatawag na provocation, ang pagtatanggol sa ating bansa, pinahihina nila ang moral ng ating mga sundalo at mangingisda. Ang bansang tinuruang matakot ay madaling itulak. Ang mga opisyal na inuutosang pumikit ay lalong babanggain. Kapag ang publiko ay nasanay sa takot, unti-unting liliit ang ating mapa hanggang sa wala nang matira. Ang pagpuna sa ganitong defeatist na pag-iisip ay hindi paghahanap ng away. Ito ay paglilinis ng ating kaisipan bilang mga mamamayan. Ang pagtatanggol sa soberenya ay hindi opsyon. Ito ay mandato ng ating konstitusyon. Itinuro ng Giltong ang isang marangal na katotohanan. Ang pagtindig sa sariling karapatan ay hindi paghahanap ng gulo, kundi pag-iwas sa mas malaking kapahamakan. Ang TEF-BCT noon ay hindi naghanap ng away, ngunit pinigilan nila ang pagkawasak ng kanilang hanay. Ang katumbas nito ngayon ay ang ating disiplinadong presensya sa dagat, pagpapaigting ng mga alyansa at tapat na paglalabas ng katotohanan. Maaari tayong maging mahinahon nang hindi nagiging sunod-sunuran. Maaari tayong maging matatag nang hindi nagiging mangmang. Kapag ang pagsuko ay ibinibenta sa inyo bilang realismo, sagutin niyo ito ng ating kasaysayan. Kapag ang takot ay pilit ginagawang karunungan, sagutin niyo ito ng batas. At kapag may mga boses na nag-uutos sa inyong yumukod, ang isagot niyo ay yultong. Napatunayan na ng mga Pilipino sa harap ng mas matitinding pagsubok na ang tapang na nakaangkla sa prinsipyo ay kayang baguhin ang tadhana. Ang tanong ay hindi kung susubukin tayo ng China, kundi kung maaalala ba natin kung sino tayo kapag nangyari iyon. No work, no pay sa Kongreso, hustisya para sa taxpayers, o political drama lang. Sa mundo nating mo ordinaryong manggagawa, simple lang ang batas ng buhay. Fair day's wage for a fair day's labor. Kapag hindi ka pumasok sa opisina o pabrika, tasakan mong bawas ang sahod mo. Walang trabaho, walang bayad. Pero bakit tila iba ang takbo ng mundo sa loob ng batasang pambansa at Senado? Habang ang mga Pilipino ay nagkakandahirap sa pagtatrabaho, ang ating mga mambabatas ay kampanteng sumasahod na humigit kumulang 300,000 piso kada buwan, pumasok man sila o hindi. Hindi na bago ang reklamo tungkol sa mga mambabatas na bihirang makita sa session hall. Nariyan si Senador Bato de la Rosa na balitang hindi na nakita sa Senado simula pa noong Nobyembre 2025. Nariyan din si Representative Paulo Duterte na madalas ding absent at Representative Leandro Leviste na may plano pa umanong mag-tour sa buong mundo sa loob ng 5 buwan habang tuloy ang daloy ng sahod mula sa kaban ng bayan. Dahil dito, isinusulong ni Representative Marcos ang House Bill No. 7432. Ang layunin, itama ang sistema at gawing performance-based at attendance-based ang sahod ng mga mambabatas. Sa madaling salita, kung wala ka sa session o sa committee hearing, wala kang kikitain. Bakit ito makatarungan? Ang panukalang ito ay hindi pag-atake sa mga politiko, kundi isang panawagan para sa accountability o pananagutan. Narito ang mga dahilan kung bakit ito patas. Una, pantay na patakaran. Kung ang janitor at manager sa pribadong sektor ay sumasailalim sa no work, no pay, wala dapat special treatment sa mga mambabatas. Pangalawa, transparency. Obligasyon ng mga opisyal na ipakita ang kanilang attendance records. Sa ilalim ng bill, kailangang i-publish ang mga record na ito para makita ng publiko kung sino ang tunay na nagtatrabaho. Pangatlo, proteksyon sa may sakit. May mga safeguards naman. Hindi kakaltasan ng sahod
kung ang dahilan ng pagliban ay valid, gaya ng pagkakasakit o official business. Paano nito babaguhin ang politika? Kapag naging batas ito, malaki ang magiging epekto nito sa ating kinabukasan. Mas aktibong batasan, mapipilitan ang mga mambabatas na dumalo sa mga deliberasyon. Mas maraming present, mas mabilis ang pagpasa ng mga batas na kailangan ng bayan. Disiplina sa oras, hindi uubra ang pasulpot-sulpot lang o yung clock in lang tapos aalis din agad. Kailangan matutukan din ang issue ng mga late at mga hindi tumatapos ng session. Kalinisan sa eleksyon, mababawasan ang mga taong tumatakbo lang para sa sahod at prestihiyo. Ang may iwan ay ang mga handang mag-alay ng oras para maglingkod. Ang serbisyo sa bayan ay hindi isang part-time job na may full-time salary. Ang perang ibinabayad sa ating mga mambabatas ay galing sa pawis ng bawat taxpayers, mula sa mga guro, driver, hanggang sa mga call center agents. Hindi makatarungan na ang mga gumagawa ng batas ang unang lumalabag sa prinsipyo ng kasipagan. Ang House Bill 7432 ay isang magandang simula upang ipakita na sa bagong Pilipinas, walang sino man ang above the law, kahit pa ang mga gumagawa nito. Ang tanong na lang, handa ba ang ating mga mambabatas na kaltasan ang sarili nilang bulsa para sa kapakanan ng hustisya? Butas-butas na palusot ng China, bakit panalo pa rin ang Pilipinas sa arbitral ruling? Kamakailan, naglabas ng pahayag ang Chinese Embassy sa pamamagitan ni Huawei. Ang gist, hindi raw kinikilala ng China ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 dahil may exception daw sila sa ilalim ng batas. Pero kung susuriin ang katotohanan, ang mga hirit nila ay hindi lang kulang sa basihang legal, kundi sadyang mapanlin lang. Narito ang simpleng paliwanag kung bakit tablado ang mga argumento ng China. Una, ang palusot na opt-out. Totoo na noong 2006, nagsumite ang China ng deklarasyon sa ilalim ng UNCLOS Article 298. Sabi nila, ayaw nilang sumali sa anumang compulsory arbitration o sapilitang pagharap sa korte pagdating sa usapin ng hangganan ng dagat o maritime boundaries. Dito sila kumakapit. Pero ang hindi nila sinasabi, ang deklarasyong ito ay hindi isang blanket immunity. Hindi ibig sabihin na absuelto na sila sa lahat ng away sa dagat. Pangalawa, hindi boundary ang inireklamo ng Pilipinas. Bakit naging valid ang kaso ng Pilipinas kahit ayaw ng China? Simple lang, hindi humiling ang Pilipinas sa korte na gumuhit ng bagong hangganan. Sa halip, tinanong ng Pilipinas ang korte tungkol sa tatlong bagay. May basihan ba sa batas ang 9-dash line ng China? Spoiler, wala. Ang mga bagura ba at maliliit na bato ay matatawag na isla na may karapatan sa sariling dagat? Nakaabala ba o nakasira ba ang China sa kalikasan at karapatan ng Pilipinas sa sarili nating EEZ? Malinaw ang sinabi ng tribunal noong 2015. Hindi kami nagtatakda ng hangganan. Kaya naman, hindi pwedeng gamitin ng China ang kanilang opt-out clause dahil hindi naman boundary dispute ang dinala natin sa korte. Pangatlo, burado na ang historic rights. Dito masakit para sa China. Sinabi ng korte na ang anumang historic rights na ibinibida nila sa loob ng 9-dash line ay wala ng hisa. Noong nag-ratify ang China sa UNCLOS, tinanggap nila ang mga bagong patakaran. Hindi pwedeng gumawa ng sariling rules base sa kasaysayan na wala namang pruweba sa ilalim ng modernong batas ng dagat. Pang-apat, bakit binding o obligado ang China? Sabi ng China, dahil hindi sila sumali sa trial, hindi sila susunod. Mali, sa ilalim ng Article 296 ng UNCLOS, ang desisyon ng korte ay pinal at kailangang sundin. Ang hindi pagsali ng isang bansa ay hindi nagpapawalang bisa sa hatol. Nang pirmahan ng China ang UNCLOS, pumayag sila sa mga patakaran nito, kasama na ang posibilidad na mademanda sila. Hindi lang basta usaping legal ito, usapin din ito ng respeto. Ang bastos at mayabang na tono ng mga opisyal ng China sa loob mismo ng ating bansa ay hindi dapat palampasin. Tama lamang na tumindig ang DFA para sa ating dignidad. Sa madaling salita, ang batas ay para sa lahat. Hindi pwedeng gamitin ang UNCLOS kapag pabor sa iyo at talikuran ito kapag ikaw na ang nahuhuling lumalabag. Ang West Philippine Sea ay atin at ang batas internasyonal ay nasa panig natin. Ang salamin ng pagbabago. Tinapon mo na ba sa basurahan ang iyong prinsipyo? Bago pumasok ang pangalang Duterte sa bawat usapan sa hapagkainan, sa bawat post sa social media at sa bawat kanto ng ating bansa, tandaan mo, sino ka ba dati? Noon, bago ang ingay ng mga kampanya at ang bangayan ng mga partido, alam nating lahat ang hangganan ng tama at mali. Hindi mo kailangang maging eksperto sa batas o
filosofiya para malaman ang mga batayang katotohanan ng buhay. Pero sa nakalipas na mga taon, tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating mga prinsipyo. Ang tanong ngayon ay hindi na tungkol sa politika, kundi tungkol sa iyong sarili. Sino na ang taong nakaharap sa iyo sa salamin? Dati malinaw sa atin na ang pagpatay ay kasalanan at krimen. Walang pero, walang basta. Ngunit nang dumating ang bagong naratibo, unti-unti nating ginastify na ayos lang pumatay, basta adik ang biktima. Ang buhay ay naging kondisyonal. Ang dignidad ng tao ay naging depende sa kanyang estado sa buhay. Dati, alam nating mali ang mambastos ng babae, pero bigla, ang pambabastos ay naging joke lang dahil ang presidente ang nagsabi. Ang kabastusan ay binansagang machismo at ang kawalan ng galang sa kababaihan ay naging katanggap-tanggap sa ngalan ng katatawanan. Dati, iginagalang natin ang Diyos. Ngunit, napanood nating tawaging stupid ang may kapal at sa halip na magalit, hinahanapan natin ito ng rason para maging honest na pahayag lamang. Hindi lang tayo naging tolerant sa mali. Pinalitan natin ang kahulugan nito upang magmukhang maganda. Ang dating mga bisyo ay naging mga virtue o mabuting katangian na ngayon sa iyong paningin. Ang pumapatay ay binansagang matapang. Ang nambabastos ay tinawag na macho. Ang lumalabag sa batas ay sinabing madiskarte. Ang kumakampi sa dayuhan laban sa sariling dagat ay itinuring na praktikal. Ang karapatang pantao, ang due process, privacy at kalayaan na dati ay atin ipinaglalaban ay biglang naging abala na lamang sa gobyerno. Ang mga banta ng kamatayan sa telebisyon ay naging normal na bahagi ng ating gabi-gabing balita. Tumingin ka muli sa salamin. Ang taong nakikita mo ba ay ang taong pinangarap mong maging noong bata ka pa at itinuturo ng iyong mga magulang ang pagkakaiba ng tama sa mali. Kasama ba sa itinuro nila na ang prinsipyo ay pwedeng itapon sa basurahan kapag may dumating na leader na gusto mo? Ang tunay na katapangan ay hindi ang pagsuporta sa karahasan. Ito ay ang pananatiling tapat sa iyong moral compass. Kahit na ang lahat sa paligid mo ay bumibigay na. Hindi pa uli ang lahat para pulutin muli ang mga tinapon nating prinsipyo. Ang bansa ay hindi nabubuo ng isang tao lamang, kundi ng mga mamamayang alam pa rin kung ano ang tunay na tama kahit na ang mali ay ginagawa ng legal at sikat. Ang pagbaklas sa mga kasinungalingan ng mga pro-China trolls at agents. Pagod ka na ba sa paulit-ulit na script ng mga trolls at agents ng China sa social media? Yung mga linyahang tila sadyang ginawa para lituhin tayo, pahinain ang ating paninindigan at gawing normal ang pagsuko. Hindi aksidente ang mga lies na ito. Ito ay koordinado at sadyang idinisenyo para mapagod tayo at tuluyang manahimik. Pero sapat na, tama na, panahon na para maging pro-Filipino. Ang West Philippine Sea ay atin sa ilalim ng international law. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga pinakasikat na talking points ng disinformation. Babaklasin natin ang mga ito gamit ang batas, kasaysayan at eksaktong siyensya. Una, ang myth ng walang coordinates. Isa sa pinakapopular na hirit ng mga trolls ay ito. Walang exact coordinates ang West Philippine Sea, kaya hindi talaga ito sa atin. Mali, sobrang mali. Sa batas at matematika, ito ay basura. Ang West Philippine Sea ay isang policy name o pangalan na ibinigay natin sa bahagi ng ating dagat. Ngunit ang karapatan sa dagat ay hindi nanggagaling sa pangalan. Nanggagaling ito sa mga baselines na may eksaktong coordinates. Sa ilalim ng Republic Act No. 9522 ng 2009, nagtakda ang Pilipinas ng mga archipelagic baselines gamit ang tumpak na latitude at longitude na opisyal nating isinumite sa United Nations. Mula sa mga puntong ito, sinukat ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ sa ilalim ng UNCLOS. Narito ang ilan sa mga eksaktong base points sa kanlurang bahagi ng ating bansa. PAB 54A hanggang PAB 55 Balabac Great Reef mula 7 degrees 51 minutes north hanggang 7 degrees 54 minutes north latitude. Ito ang ating westernmost base points. PAB 60 hanggang PAB 64B Palawan Coast hanggang Dry Island. Nakalatag mula 8 degrees hanggang 10 degrees north latitude at 117 degrees hanggang 119 degrees east longitude. Ang pagsasabing walang coordinates ang West Philippine Sea ay parang pagsasabing walang coordinates ang Pilipinas kasi pangalan lang yan. Ang coordinates ay
nakadikit sa lupa, baselines, hindi sa palayaw. Ang batas at geometry ay hindi opinyon. Pangalawa, ang Scarborough at ang Trillanes, scapegoat. Paborito ring sisihin si dating Senador Antonio Trillanes sa pagkawala ng Scarborough Shoal noong 2012. Ang totoo, hindi nawala ang Scarborough Shoal dahil sa kanya. Nangyari ang standoff noong 2012 dahil hinarang ng mga barko ng China ang ating mga otoridad. Nagkaroon ng kasunduan na sabay na aalis ang mga barko para humupa ang tensyon. Sumunod ang Pilipinas at lumabas sa lugar. Pero ang China ay nagpaiwan at tuluyang sinakop ang shoal. Iyon ay desisyon ng Estado at bunga ng agresyon ng China, hindi gawa ng isang senador. Tungkol naman sa back channel talks, karaniwan itong ginagawa sa diplomasya para maiwasan ang giyera o maling akala o miscalculation. Hindi ito ginagamit para isuko ang teritoryo. Ang paninisi kay Trillanes ay isang paraan lang para burahin ang katotohanan na ang China ang lumabag sa usapan. Pangatlo, ang pagkakaiba ng Filipino-Chinese at mainland communists. Isang mapanganib na disinformation ang pagsasabing ang mga Filipino-Chinese ay kampi sa Communist China. Kasaysayan muna tayo. Maraming pamilyang Tsino ang tumakas patungong Pilipinas noong 1949 dahil ayaw nila sa komunismo. Ang mga Filipino-Chinese ay lumaki sa tradisyonal na kulturang Tsino na sinubukan mismong sirain ng Communist China noong Cultural Revolution. Marami sa ating mga Tsinoy ang mas malapit ang loob sa Taiwan kaysa sa Beijing. Ang pagpuna natin sa agresyon ng China o sa mga illegal pogo at espiya ay hindi pag-atake sa ating mga kapatid na Tsinoy o sa kanilang mayamang kultura. Huwag tayong magpaloko sa race card na ginagamit ng mga trolls. Pang-apat, historical rights at overlap claims. Sinasabi ng China na may historical rights sila dahil sa 9-dash line. Sinagot na ito ng batas. Noong 2016 Arbitral Award, idineklara ng korte na walang legal na basihan ang 9-dash line. Ang kasaysayan ay hindi pwedeng lamangan ang mga modernong treaty gaya ng UNCLOS. Talo ang China, period. At sa mga nagsasabing overlap naman ang claims ng ibang bansa, tandaan, ang EEZ ay base sa distansya 200 nautical miles. Ang pagkakaroon ng overlap ay nangangailangan ng negosasyon sa pagitan ng mga magkakapitbahay, hindi pagsuko sa isang bansa gaya ng China na gustong angkinin ang EEZ ng lahat. Pang-lima, pananakot ng giyera at ekonomiya. Huling sandata ng mga trolls ang takot. Bobombahin tayo ng China kapag lumaban tayo. O utang natin sa kanila ang mga produkto natin. Fear-based disinformation ito. Gumagamit ang China ng gray zone tactics, pananakot na hindi nauuwi sa giyera dahil alam nilang ang open war ay may malubhang bunga sa kanila, lalo na may mutual defense treaty tayo sa Estados Unidos. Sa usaping ekonomiya, ang kalakalan ay palitan, hindi kawang gawa. Kumikita ang China sa atin, binabayaran natin ang kanilang mga produkto. Hindi ibig sabihin na bumili ka ng gamit na made in China ay ibinigay mo na rin ang iyong dagat. Ang resibo ay hindi katumbas ng pagsuko ng soberenya. Huwag tayong magpakauto-uto sa mga DDS at pro-China trolls. Tandaan, binabayaran ang ilan sa kanila para kumbinsihin kang isuko ang iyong karapatan sa sarili mong teritoryo. Hindi sulit ang bayad sa kanila kumpara sa kinabukasan ng ating dagat at ng mga susunod na henerasyon. Ang West Philippine Sea ay hindi lang tubig at bato. Ito ay pagkain, enerhiya at dignidad ng Pilipino. Kapag may nakita kang troll, isampal mo ang coordinates, isampal mo ang batas. Ang tunay na resibo, paano ipinagpalit ang West Philippine Sea sa mga tulay at kontrata. Habang nananatiling mainit ang tensyon sa West Philippine Sea, lumalabas ang isang mas malalim na katotohanan. Hindi tayo natalo sa digmaan, kundi tila unti-unting nalulunod sa mga kontrata, utang at pananahimik. Noong 2016, nakuha ng Pilipinas ang makasaysayang panalo sa The Hague na nagsasabing walang basihan ang 9-dash line ng China. Ngunit sa halip na manindigan, ang Administrasyong Duterte ay pumasok sa mga mega deals at bilyon-bilyong pisong utang mula sa Beijing. Narito ang paghimay sa mga resibo na mga naging kapalit ng ating pananahimik. Una, ang pera sa halip na teritoryo, 29 agreements. Noong Nobyembre 2018, bumisita si President Xi Jinping sa Maynila.
Nagresulta ito sa 29 na kasunduan. Ang pinakakontrobersyal, ang Memorandum of Understanding on Oil and Gas Development. Dito, pumayag ang Pilipinas na makipag-usap sa China tungkol sa pagkuha ng resources sa loob mismo ng ating sariling dagat. Ayon sa mga eksperto, parang pinayagan nating makisalo ang isang magnanakaw sa loob ng sarili nating bahay para lang sa pera. Pangalawa, ang bitag ng mga Chinese loans, Chico River at Kaliwa Dam. Ipinangako ng China ang tulong sa ilalim ng programang Build, 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 ngunit may mga hidden condition ang mga pautang na ito, Chico River Pump Irrigation. Nangutang ang Pilipinas ng 3.7 billion pesos at ang kondisyon, Chinese contractor ang dapat gumawa, Chinese ang materyales at Chinese ang mga makina. Ang resulta, Pilipinas ang may utang pero ang pera ay bumalik din sa mga kumpanya ng China bilang kita. Kaliwa Dam, isang $211 million na utang na may 2% interest mas mataas kaysa sa alok ng Japan. Bukod sa utang, sinasabing sinagasaan ito ang karapatan ng mga katutubong dumagat at ang kalikasan sa Sierra Madre. Pangatlo, ang mga tulay na regalo pero may kapalit. May dalawang sikat na tulay sa Maynila na tinawag na regalo ng China, ang Binondo Intramuros at Estrella Pantaleon Bridge. Bagamat grant o libre ito, walang babayarang utang, ang disenyo, materyales at mga inhinyero ay lahat mula sa China. Ayon sa mga kritiko, hindi ito tunay na kawanggawa. Ito ay isang paraan ng influencement, ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa puso ng kabisera para masabing mabuti ang China habang kinakamkam nila ang ating karagatan. Pang-apat, ang Grid Bank at ang Joint Development. Noong 2020, tinanggal ni Duterte ang ban sa pag-explore ng langis at gas sa Reed Bank, ang pinakamayamang bahagi ng West Philippine Sea. Agad na sumagot ang China na handa silang makipag-joint development. Ang problema ng pagpasok sa joint venture sa China sa loob ng ating exclusive economic zone ay tila pagkilala na may karapatan din sila roon, isang bagay na pinaliwana na ng international law noong 2016. Panglima, ang halaga ng pananahimik. Sa bawat tulay, dam at loan agreement, tila naging mas mahina ang boses ng Pilipinas habang binubomba ng water cannon at hinaharas ng lasers ang ating mga mangingisda, nananatiling malambot ang pahayag ng gobyerno noon, habang ang mga Filipino Navy at mangingisda ay nakikipagsapalaran sa dagat sa loob ng mga air-conditioned na opisina, ang ating soberenya ay tila inuupahan o inilis sa pamamagitan ng mga kontrata. Ang trahedya ng West Philippine Sea ay hindi nangyari sa isang malaking labanan. Nangyari ito ng paunti-unti. Pinoy ang may utang, China ang may kita. Ang libreng tulay ay naging piring sa ating mga mata. Ang legal na panalo ay isinantabi para sa mga pangakong proyekto. Sa huli, ang tanong para sa susunod na henerasyon ay, kailan tayo humintong ipagtanggol ang ating dagat? Ang sagot ay hindi petsa ng gyera, kundi ang mga petsa kung kailan pinirmahan ang mga kontratang nagpatahimik sa atin. Luzon at Visayas, magdidikit na ang higanting proyekto ng 2026. Isipin mo ito, galing ka ng Maynila, sakay ng iyong sasakyan o bus at dire-diretso ang biyahe mo hanggang Samar at Leyte nang hindi na kailangan pumila ng pagkahaba-haba sa pantalan. Mukhang pangarap lang noon pero ngayong 2026, nagsisimula na ang unang hakbang para maging katotohanan ito. Matapos ang maraming taon ng pagpaplano at paghihintay, formal na nating sisimulan ang pag-aaral kung paano pagdudugtungin ang Luzon at Visayas. Sa ilalim ng 2026 National Budget, naglaan ang Kongreso ng 130 million para sa tinatawag na feasibility study. Ito ang pag-aaral na magsasabi kung ano ang mas mainam itayo, isang undersea tunnel o isang napakahabang tulay. Ang proyektong ito ay tatawid sa San Bernardino Strait na magkokonekta sa Matnog, Sorsogon sa dulo ng Luzon at Allen, Northern Samar sa bungad ng Visayas. Bakit ito tinatawag na game changer? Kung ikaw ay nakaranas na bumiyahe pa uwi ng probinsya tuwing Pasko o mahal na araw, alam mo ang hirap sa Port Matnog. Libo-libong tao at sasakyan ang naiipit doon dahil kulang ang barko o masama ang panahon. Narito ang apat na dahilan kung bakit napakalaki ng tulong nito. Una, mawawala na
ang nakakapagod na paghihintay sa Roro, ang kasalukuyang 5,000 pasahero at 1,000 sasakyang naiipit sa port ay makakatawid na ng malaya. Pangalawa, ang biyaheng dagat na dati ay inaabot ng 1.5 hanggang 2 hours, hindi pa kasama ang pila, ay magiging ilang minuto na lamang. Kahit may bagyo, tuloy ang biyahe dahil hindi naaasa sa barko. Hindi na mapuputol ang transportasyon kahit maalon o masama ang panahon. Mas ligtas ito para sa lahat. Pangatlo, dahil mas mabilis at mas mura na ang pag-deliver ng mga gulay, karne at produkto mula Luzon patungong Visayas at pabalik, inaasahang magre-resulta ito sa mas murang presyo sa mga palengke. Dahil ito ay isang nambuhalang proyekto na aabot sa bilyong-bilyong piso ang halaga pagdating ng konstruksyon, isinusulong ito bilang isang foreign assisted project. Ibig sabihin, katuwang natin dito ang mga eksperto mula sa JICA, Japan, o Asian Development Bank. Dahil may mga international consultants na magbabantay, masisiguro natin na ang bawat sentimong gagastusin ay mapupunta sa tama. Walang halong politika, walang under the table, purong serbisyo para sa mga Pilipino. Ang proyektong ito ay may haba na tinatayang 28 kilometro. Maaaring matagalan pa bago natin ito tuluyang madaanan, ngunit ang paglalaan ng pondo ngayong 2026 para sa pag-aaral ay isang malaking hudyat na seryoso ang bansa na pag-isahin ang ating mga isla. Hindi na lang tayo hiwa-hiwalay ng mga isang malaking kontrobersya ang patuloy na bumabalot sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Matapos siyang mabisto ng mga netizen na umano'y nagbabakasyon sa isang pribadong resort, ang Doña Choling Island Resort, sa kasagsagan ng matinding bagyo at pagbaha sa Visayas, lalo na sa Cebu. Agad na binura ng admin ng resort ang post na nagpapatunay sa kanyang presensya, ngunit huli na ang lahat dahil kumalat na ang balita. Ang sentro ng issue ay nakatuon sa kawalan ng presensya at agarang aksyon ng Vice Presidente sa gitna ng matinding kalamidad. Bilang isang mataas na opisyal, inaasahan ng publiko na si VP Duterte ay mananatili sa opisina o mas mahalaga ay agad na tutungo sa mga apektadong lugar upang pangunahan ang relief operations. Ang pagiging nasa isang resort habang nagdurusa at binabaha ang mga kababayan ay nagdudulot ng matinding negative optics na nagpapahiwatig ng kakulangan ng empathy at pag-una sa personal na pahinga. Lalo pa itong pinatindi na mapansin ng mga netizen na ang mga inilalabas na post ng opisina ng Vice Presidente ay recycled o luma na nagpapahiwatig ng kawalan ng agarang pagkilos. Ayon sa pinakahuling balita ngayong Martes, 11 ng Nobyembre, nakatakda na raw pangunahan ni Vice Presidente Sara Duterte ang pamamahagi ng relief assistance sa mga lugar na matinding sinalanta ng Tropical Cyclone Tino at Uwan. Bibisitahin umano ng pangalawang Pangulo ang Canlaon City sa Negros Oriental at ang Bacolod City, Binalbagan, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, at Bago City sa Negros Occidental. Magbibigay din siya ng tulong libing sa mga pamilya sa Bago City, Canlaon City, La Carlota City, at La Castellana. Ngunit mariing pinupuna ng mga kritiko na ang hakbang na ito ay tila naging liwanag na lang matapos ang bagyo o late kumpara sa mabilisang pagresponde ng Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Matatandaang marami sa mga apektadong lugar ay matagal nang naghihintay ng tulong at ang desisyon ni VP Sara na unahin ang leisure o personal na bakasyon habang ang bansa ay sinasalanta ay tiningnan ng publiko bilang malaking pagpapabaya. Higit pa sa pagliban, ang gasto sa mga biyahe ni VP Sara, lokal man o sa ibang bansa, ang nagpapalaki sa galit ng publiko. Sa kabila ng pag-iit ng OVP na personal na pondo ng Vice Presidente ang ginagamit sa kanyang mga personal na pamamasyal, inamin naman ng opisina na pondo ng bayan ang sumasagot sa gastos ng kanyang security detail at close-in staff. Batay sa inilabas na datos ng OVP, umabot sa humigit kumulang 7.47 million pesos ang nagastos para lamang sa security at personnel ng OVP sa kanyang foreign trip mula Hulyo 2024 hanggang Hulyo 2025. Sa kabilang banda, umabot naman sa halos 13.21 million pesos ang nagastos para sa mga biyaheng lokal ng OVP na kinabibilangan din ng security at personnel
ni VP Sara sa parehong panahon. Sa kabuuan, higit 20.6 million pesos na ang nagastos ng OVP para sa travel expenses ngayong Hulyo 2025. Malaki ang galit ng publiko dahil sa ganito kalaking gastos, lalo na sa panahon na patuloy ang kalamidad at krisis sa bansa. Habang matinding binabagyo ang Pilipinas at naghihirap ang maraming pamilya, ipinapakita ng datos na milyon-milyon ang ginagastos sa pag-aasikaso sa personal na paglalakbay ng Vice Presidente. Pera na nanggagaling mismo sa buwis ng mamamayan. Para sa mga kritiko, immoral at hindi nararapat na gamitin ang pondo ng bayan para sa security at staff para sa mga biyaheng hindi pangunahing pangangailangan ng bansa, lalo na kung ito ay nagaganap habang may matinding krisis. Isang sulyap sa kontrobersyal na paggastos ng tanggapan ng pangalawang pangulo, mga bagong kagamitan at mga programa. Narito ang ulat ng COA tungkol sa mga kagamitan at programa ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa ilalim ni VP Sara Duterte na umabot sa 76.11 million pesos ang kabuuang acquisition. Ang kontrobersyal na gastusin. Ang OVP ay nag-acquire ng 7 CCTV units. Binili sa halagang 212,464 bawat isa o may total na 1.484 million pesos. Ibig sabihin, mas mataas ito kumpara sa karaniwang high-end security camera packages na nagkakahalaga lang ng 15,000 to 22,000. Ang paliwanag ng OVP, para raw ito sa security systems ng mga satellite or extension offices at libreng sakay buses at dumaan sa tamang proseso. 2 MacBook Air laptops. Ang mga ito ay binili sa halagang 120,842 bawat isa at may total na 241,685. Ang ibig sabihin, mas mataas din ito sa retail price ng pangkaraniwang MacBook Air na nasa 42,000 to 60,000 pesos lamang, pero posibleng kasama na ang pinakamataas na specifications at karagdagang software. Nag-acquire din sila ng 4 na aircon units, 73,505 bawat isa at 10 multi-purpose vehicles noong 2023 na nagkakahalaga ng 1.028 million pesos bawat isa. Mga issue sa accounting at donasyon. Nagkaroon din ng issue tungkol sa clerical error sa laptops. Nakalista sa COA na may 13 laptops na nagkakahalaga ng 3.92 million pesos. Ang katotohanan ayon sa OVP, 12 photocopiers na donasyon ang 3.82 million pesos at isang desktop na nagkakahalaga ng 92,000 pesos. Nagkamali lang daw ang staff sa pagsumite ng summary, maling halaga ng donasyon. Ang punto ng COA ay mali ang pagtala ng OVP sa halaga ng photocopiers na donasyon. Ginamit nila ang tinatayang halaga ng nagbigay na 3.82 million pesos sa halip na ang book value nito na 2.61 million pesos noong na-donate. Ang epekto nito, nag-overstate o nasobrahan ang naitala nilang ari-arian ng 1.21 million pesos na lumalabag sa Government Accounting Manual. Mga lapses sa programa, hindi tamang paggamit ng pondo. Nakita ng COA na may problema rin ang pamamahala ng mga welfare program ng OVP. Ang Magnegosyo Taday program ay nagbigay ng tulong pinansyal sa 138 beneficiaries nang hindi sinuri kung magiging matagumpay ba ang kanilang proposals. Nilabag ang Manual of Operation. Hindi tamang monitoring. Hindi nabisita ang 72 sa 83 beneficiaries sa loob ng takdang 3 buwan matapos bigyan ng pondo. Nagkaroon din ng late liquidation. Hindi na-liquidate o hindi na i-report sa tamang oras ang paggastos ng 2.1 million pesos na pondo, may delay na 2 hanggang 154 na araw. Ikaw na nanonood ng video na ito, kapani-paniwala ba ang halaga ng mga bagay na na-acquire ng OVP sa loob ng 2 taong nakalipas? Leave a comment below para sa inyong mga opinion. Sa mundo ng politika, may isang pwersa na hindi kayang baliwalain, isang hukbo na nagpapatunay na ang numero ang tunay na hari. Sila ang DDS, ang diehard Duterte supporters. Tumingin tayo sa ebidensya. Ang kanilang collective will ang naghatid kay Inday Sara Duterte sa isang matagumpay na panalo. Ito ay hindi swerte. Ito ay kapangyarihan ng isang malaki, organisado at walang alinlangan na base. At sino ba ang nakalimot sa nagdaang eleksyon kung saan biglang umakyat sa numero 1 ang pangalan ni Bongo? Ang tunay na sagot, ang tapat na DDS. Ang kanilang boto ay parang magic, malinis, walang bahid
at higit sa lahat, madami. Kaya naman, para sa lahat ng mga nagtataka kung bakit napakadaling manipulahin ang politika sa ating bansa at kung bakit tila hindi gumagana ang mga lohikal na argumento laban sa kanilang pinuno, itatanong natin, ano ba talaga ang bumubuo sa kaluluwa ng napakalaking hukbong ito? Ayon sa seryosong pag-aaral, tinatayang aabot sa 24.8 milyong Pilipino ang masasabing functionally illiterate. Sa madaling salita, halos isa sa bawat 5 Pilipino ang nabibilang sa kategoryang ito. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang isang functional illiterate ay marunong magbasa, mag-scroll, mag-share, at mag-comment. Ngunit ang krisis ay ito. Nahihirapan silang umintindi sa nilalaman ng mga binabasa, napapanood o naririnig nila. Dahil dito, nagkakaroon sila ng mga pambihirang katangian. Pansinin nyo, dahil ito ang mga katangiang bumubuo sa pundasyon ng DDS. Una, ang functional illiterate ay mabilis mabudol, madaling linlangin. Pangalawa, sila ay may pambihirang aptitude na maniwala sa mga conspiracy theories at syempre sa fake news. Sa isang bubble na puro pag-atake at emosyon ang inuuna, wala ng lugar ang katotohanan. Batid ko na nagda-drug siya! Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga sa politika, dahil sa kakulangan ng komprehensyon, nahihirapan silang pumili ng tamang iboboto. Bakit pa magbabasa ng platform at track record kung ang simpleng pangako at malakas na sigaw ay sapat na? Papayagan pa ba natin ito, mga kababayan? Hindi ba dapat ilantad lahat kung sino ang gumawa ng kawalang hiyaan na ito? At narito ang isang malaking plot twist, mga kababayan. Kung totoong malaki sila, bakit tuwing may panawagan para sa rally, kahit sa makasaysayang EDSA, ay tila nagkakanda utot ang kanilang bilang? Ilang beses na silang tumawag, ilang beses ding halos walang nagpakita. Ang totoo, ang tunog ng kanilang lakas ay hindi nagmumula sa kalsada. Ang tunay nilang larangan ay ang online world. Ito ay isang hukbong tapat, masunurin, at madaling pangunahan sa social media. Ngunit hindi ang functional illiteracy ang buong kwento. Ang kanilang mga numero, ang kanilang parang bagyong lakas ay may isa pang pinagmumulan. Matagal na ang alegasyon na ang impresyon ng kanilang kalakihan ay hindi ganap na totoo. Ito raw ay artificially boosted. Dahil sa massive funding at online operations mula sa mga dayuhang kaibigan, nabibigyan sila ng malaking amplification sa social media. Kaya huwag masyadong matakot sa virtual na ingay. Ang nagbayad ay China para atakihin ang maraming personalidad. Mismo ang Chinese Embassy umano ang nagbayad ng halos 1 milyong piso sa isang marketing solutions company sa Pilipinas noong 2023 para mag-operate ng troll farm o keyboard warriors. Akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Ang kanilang bilang ay tila malaki dahil sa sistemang pinondohan. Sa totoong buhay, mas marami pa rin ang sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno kaysa sa mga Duterte. Laging tandaan, ang pagboto ay isang privilege, ang pag-intindi ay isang responsibilidad. Aramco, ang global energy giant, formal nang nagbabalik sa Pilipinas. Isang malaking kaganapan sa sektor ng enerhiya ng Pilipinas ang hatid ng balitang ito. Matapos ang halos 2 dekada ng pagkawala, formal nang bumalik sa bansa ang dambuhalang kumpanya ng langis ng Saudi Arabia, ang Aramco. Kinumpleto ng kumpanya na tinaguri ang pinakamalaking integrated energy and chemical powerhouse sa buong mundo ang pagkuha nito ng 25% strategic stake sa Unioil Petroleum Philippines. Hindi lang ito simpleng transaksyon, kundi isang malakas na hudyat sa buong mundo tungkol sa lumalaking potensyal at sigla ng merkado sa Pilipinas. Ang Aramco o Saudi Arabian Oil Company ay higit pa sa simpleng kumpanya ng langis. Ito ang pambansang kumpanya ng langis at gas ng Saudi Arabia at isang higante sa global stage sa napakalawak na produksyon ng krudo at napakalaking kita. Ang pagpili ng Aramco na bumalik sa Pilipinas para sa isang pangunahing pamumuhunan ay nagpapakita ng matinding kumpiyansa sa ekonomiya ng ating bansa. Ano nga ba ang nangyari dati at bakit nawala ang Aramco dito sa Pilipinas? May kasaysayan na ang Aramco sa ating bansa. Dati itong shareholder nagtataglay ng 40% na stake sa Petron Corporation,
ang pinakamalaking oil refining at marketing firm sa Pilipinas. Ibinenta ng Aramco ang kanilang buong stake sa Petron noong 2008. Ang desisyong iyon ay bahagi ng strategic reconstructing nila noong panahong iyon. Sa loob ng 17 taon, nawala sila sa ating merkado. Ngunit ngayon, nagtatapos na iyon. Sino nga ba ang nagsakatuparan nito? Naging posible ang pagbabalik ng Aramco dahil sa estratehikong pakikipagtulungan nila sa Unioil Petroleum Philippines Incorporated. Ang Unioil ay isang mabilis na lumalagong lokal na distributor at retailer. Ang pagkuha ng 25% equity stake ay kinumpleto matapos makuha ang pag-aproba ng Philippine Competition Commission o PCC. Ang deal na ito ay sumusuporta sa global downstream expansion strategy ng Aramco na naglalayong tiyakin ang reliable outlet para sa kanilang mga produkto sa mga high-growth market. Ano ang epekto o ang benepisyo nito sa mga Pilipino? Ang pagpasok muli ng Aramco ay inaasahang magdudulot ng malaking pagpapalakas sa industriya ng petrolyo at direktang benepisyo sa mga mamimili. Magkakaroon ang Unioil ng direktang koneksyon sa malawak at world-class na supply, logistics, at refining network ng Aramco. Nangangahulugan ito ng mas matatag, sigurado at maaasahang pinagkukunan ng gasolina upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan ng bansa. Ang pagpapalakas sa Unioil ng isang pandaigdigang higante ay magpapaigting sa kompetisyon laban sa mga kasalukuyang dominanteng kumpanya ng langis. Maaaring magresulta ito sa mas magandang serbisyo at mas abot kaya presyo sa mga gasolinahan. Asahan ang upgrade sa mga produkto. Plano ng Aramco na dalhin ang kanilang kilalang brand, ang kanilang retail products at ang matataas na kalidad ng Valvoline branded lubricant sa mga piling istasyon ng Unioil. Magbibigay ito ng mas maraming opsyon para sa mga motoristang Pilipino. Ang malaking pamumuhunan na ito ay nagpapakita ng tiwala ng mundo sa ating ekonomiya na posibleng mag-akit pa ng iba pang global oil players na mamumuhunan at lalo pang magpapasigla sa pag-unlad ng Pilipinas. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi
Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses nanay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggang may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at takot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses nanay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at hindi kami titigil, boses nanay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Bakit mas piniling ipasara ang Pogo kahit pa nga meron itong bilyong-bilyong kita? May pahayag na nagsasabing bilyones sana ang kinikita ng gobyerno sa Pogo at tila hindi na-appreciate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang benepisyo nito. Ang pahayag na ito ay may batayan sa numero, ngunit hindi kompleto ang kwento. Sa pagninegosyo at pagpapatakbo ng bansa, hindi lamang ang kita ang tinitingnan, mas mahalaga ang kabuuang benepisyo kumpara sa kabuuang pinsala. Totoong kumikita ang gobyerno mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na umaabot sa bilyong piso taon-taon. Noong 2023, nakakolekta ang Bureau of Internal Revenue ng 10.32 billion pesos. Nagmula rin ang kita sa PAGCOR na umaabot sa 5.17 billion pesos. Gayunpaman, ang mga numerong ito ay mababa kung ikukumpara sa inaasahan na umabot sana sa 25 billion. Bukod pa rito, maraming POGO ang illegal na nag-ooperate kaya hindi na isasama ang kanilang kita sa buwis. Ang pinakamahalaga, maliit lang ang ambag nito. Sa kabila ng bilyong kita, ang POGO ay nag-aambag lamang ng 0.2% sa ating gross domestic product noong 2023. Bakit nga ba ipinatigil ang POGO? Ang desisyon ni PBBM na tuluyang ipatigil ang POGO sa pamamagitan ng paglagda sa Anti-POGO Act of 2025 ay hindi dahil sa ayaw niya sa kita, kundi dahil mas malaki ang problema kaysa sa perang kinikita. Ito ang dahilan kung bakit ito inirekomenda ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Finance at NEDA. Una, ang POGO ay sentro ng krimen at iligal na gawain. Ang POGO ay naging pugad ng iba't ibang seryosong krimen tulad ng kidnapping, human trafficking, torture, money laundering, at ang paglago ng mga iligal na POGO ang nagpalala sa sitwasyon. Pangalawa, ang POGO ay nakapipinsala sa reputasyon ng bansa.
bansa. Ang mga krimen na nauugnay sa Pogo ay nagbibigay ng masamang pangalan sa Pilipinas. Apektado ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan at mga turista na mas malaking mapagkukunan sana ng kita. Pangatlo, ang Pogo ay banta sa seguridad at kapayapaan. Ang pagdami ng krimen ay tinuturing na banta sa national security at public safety. Ang pinakamalinaw na paliwanag ay ibinigay ng mga economic analysis na nagpapakitang ang Pogo ay nagdudulot ng net cost o kabuuang pinsala sa bansa. Para isang negosyo na kahit may kita na 166.49 billion pesos, mas malaki naman ang gasto sa operasyon, pagkukumpuni at pagkalugi dahil sa masamang pangalan na umaabot sa 265.74 billion pesos. Hindi matutumbasan ng bilyong piso ang pinsalang dulot ng Pogo sa buhay ng tao, sa pagtaas ng krimen at sa masamang reputasyon ng Pilipinas. Sa huli, ang desisyon ni PBBM ay nakabase sa kaligtasan ng mamamayan at pangmatagalang interes ng ekonomiya na mas mahalaga kaysa sa panandaliang bilyong kita. Banal paglinggo, pabor sa mamamatay tao, isang malalim na pagsusuri sa psikolohiya ng DDS Mind. Sa gitna ng ating mataong mga kalsada at mapayapang mga simbahan, may isang malaking kontradiksyon na pumabalot sa ating lipunan. Paano nagagawang lumuhod sa harap ng altar ng isang taong pumapalakpak sa dumarak na dugo sa kalsada? Paano nagiging makadiyos ang taga-suporta ng extrajudicial killings? Hindi ito isang simpleng kaso ng pagkukunwari. Ayon sa psikolohiya, ito ay isang masalimuot na mental architecture, isang maingat na binuong struktura ng isip na nagpapahintulot sa isang tao na panatilihin ang kanyang imahe bilang mabuting tao habang kinukonsinti ang kalupitan. Ang unang susi sa pag-unawa sa DDS Mind ay ang tinatawag na moral compartmentalization. Isipin mong ang utak ay isang bahay na may makapal na pader sa gitna. Sa kanang bahagi, naroon ang box ng pananampalataya. Dito nakalagay ang mga dasal, ang pag-ibig sa kapwa, at ang banal na utos na thou shalt not kill. Sa kalawang bahagi naman, naroon ang box ng politika at seguridad. Dito nakalagay ang galit sa krimen at ang paniniwalang dapat silang ubusin para tayo ay maging ligtas. Sa psikolohiya ng marami, ang dalawang box na ito ay hindi kailanman nagbubukas ng sabay. Dahil hindi sila nag-uusap, hindi nakakaramdam ng guilt ang isang tao. Maaari siyang maging banal sa loob ng simbahan at maging brutal sa harap ng keyboard nang hindi nakikita ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Dahil nakahiwalay ang mga ito, ang kanilang konsensya ay nananatiling mahimbing ang tulog. Kapag ang realidad ay pilit na bumabangga sa pader na ito, halimbawa, kapag may batang inosente na naging collateral damage, dito na papasok ang cognitive dissonance. Ito ang matinding stress na nararamdaman ng utak kapag ang ating ginagawa ay hindi tugma sa ating moralidad. Upang maibsan ang sakit na ito, gumagawa ang isip ng mga psychological tricks. Halimbawa, dehumanization. Sasabihin nilang ang biktima ay hindi na tao kundi mga salot o mga hayop. Mas madaling pumatay o kumonsinti ng pagpatay kung hindi mo na itinuturing na tao ang biktima. Justification. Gagamit sila ng mga kataga gaya ng necessary evil ito para sa mas malaking kabutihan o mas marami ang maliligtas na inosenteng buhay. Deflection. Sa halip na harapin ang isyu ng pagpatay, ituturo nila ang pagkakamali ng iba. Bakit nung panahon nila ganito? Wala kayong reklamo. Ang mga ito ay paraan upang balututin ang katotohanan nang hindi nila kailangang harapin ang bigat ng kanilang budhi. Para sa marami, si Duterte ay hindi lamang naging pangulo, naging isa siyang symbolic tatay. Sa kulturang Pilipino na uhaw sa disiplina, ang isang strongman ay nakikita bilang isang ama na handang mamalo o pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. Sa ganitong mindset, ang order o kaayusan ay naging masagrado kaysa sa katarungan. Ang due process ay nakikita na lamang bilang abala o hadlang sa hustisya. Ang parusa, gaano man ito kalapit, ay naituturing na isang virtud. Sa huli, hindi sila nahulog sa katarungan ng pamamahala. Nahulog sila sa sining ng pagdomina. Ang kanilang katapatan ay naging personal at ang anumang puna sa pinuno ay itinuturing na personal na pag-atake sa kanilang sariling pagkatao. Marahil ito ang pinaka nakababagabag na bahagi. Ang relihiyon na dapat sana ay sandigan ng buhay at pag-asa ay ginamit upang bigyang matwid ang karahasan. Narinig natin ang mga linyang God uses flawed leaders to bring order o maging ang Diyos ay nagpaparusa sa mga makasalanan sa Biblia. Dito, hindi na ang pananampalataya ang gumagabay sa kanilang politika.
Ang politika na ang nagdidikta sa kanilang pananampalataya. Imbes na itanong kung ano ang utos ng Diyos, ang naging tanong ay paano ko magagamit ang salita ng Diyos para patunayan na tama ang gusto ko. Ito ay pananampalatayang nagsisilbi sa kapangyarihan, hindi sa katotohanan. Bakit ito kumagat sa madla? Maging tapat tayo. Ang Pilipinas ay pagod na. Pagod sa krimen, pagod sa korupsyon, at pagod sa sistemang tila walang pinatutunguhan. Ang takot na ito ay naging vulnerability ng mamamayan. At kapag ang tao ay takot, handa siyang makipagtransaksyon. Ibibigay ko ang aking kalayaan kapalit ng aking seguridad. Ibibigay ko ang aking karapatan kapalit ng kaayusan. Ibibigay ko ang katotohanan kapalit ng ginhawa. Dito pumasok ang cycle of denial. Takot, pagsamba sa strongman, pagtanggap sa karahasan, rationalization, identity fusion, o ang pag-iisip na ako ay si Duterte, mas matinding pagtanggi sa katotohanan. Ang pagsubok sa ating kadalawang tunay na trahedya ng DDS Mind ay hindi dahil sila ay masasamang tao. Ang mas masakit na realidad ay naging manhid sila. Manhid sa dugo, manhid sa iyak ng mga naulila, at manhid sa tunay na kahulugan ng katarungan. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ang utos na thou shalt not kill ay walang footnote, walang nakasulat na maliban na lang kung adik sila. Hindi mo pwedeng awitin ang Amazing Grace tuwing linggo habang nagbubunyi ka sa mga pagpaslang sa kalsada tuwing Lunes. Ang ating bansa ay hindi hinuhusgahan sa kung gaano kalaki ang ating mga building o kung gaano karami ang ating mga airport. Hinuhusgahan tayo sa kung paano natin itinuturing ang mga pinakamahihina sa ating lipunan. Ang tanong na naiiwan sa atin ay brutal. Tayo ba ay isang bansang may malasakit o tayo ay isang bansang binibinyagan ang kalupitan sa pangalan ng disiplina? Sa sandaling maging normal na sa atin ang pumatay, hindi lang ang ating inosensya ang nawala. Nawala na rin ang ating kaluluwa bilang isang bansa. Napaka-kontrobersyal ng tanong na ito. Bakit ang mga malalaking isda, lalo na yung sangkot sa korupsyon at anomalya sa mga proyekto tulad ng flood control, ay tila malayang nakakalakad, pero yung mga simpleng mamamayan na nagrarally, mabilis na inaaresto at nakukulong? May paliwanag ba ang batas dito? Hindi po pareho ang proseso ng batas para sa dalawang sitwasyon. Ang susi dito ay ang nature of the crime at ang due process. Tingnan natin muna ang mga kaso ng korupsyon. Ang plunder o pandarambong at graft ay mga krimen na napakakomplikado. Kapag inimbestigahan ang isang anomalya sa flood control project, hindi lang isang resibo ang titingnan. Kailangan patunayan ang una, ang milyong-milyong anomalya. Pangalawa, ang sabwata ng mga opisyal. Pangatlo, ang mga ghost project o overpricing. Pang-apat, ang direkta nilang pakinabang. Dahil ito ay kasong kriminal, ang pamahalaan ay kailangan magpakita ng ebidensya na walang kahit katiting na pagdududa. Ang akusado ay nagkasala. Ang bigat ng ebidensya para ikulong ang isang big fish ay napakataas. Ito po ang mahalaga. Kapag huhulihin ang isang big fish, hindi po tayo pwedeng magkamali. Ang mga akusado ay kadalasang may matatalino at mahal na abogado. Hahanapan nila ng butas o tinatawag na technicality ang bawat proseso ng dokumento. Halimbawa, kung nagkamali ang ombudsman sa isang date o signature, pwedeng ma-dismiss ang buong kaso. Sa nakikita nating bulong ng hustisya at galaw ng mga nasa gobyerno sa kasalukuyan, masasabi nating mabilis ang kanilang kilos, ngunit paingat. Ngayon, tingnan naman natin ang kaso ng mga rallyista. Ang mga kasong isinasampa laban sa kanila ay kadalasang mga paglabag sa pampublikong kaayusan tulad ng illegal assembly dahil walang permit, disobedience to authorities, at direct assault. Sa mga ganitong sitwasyon, ang pag-aresto ay mabilis dahil ang krimen ay nangyayari sa harap mismo ng pulis. Ang ebidensya ay ang mismong nakita ng pulis at ang report nila. Kaya mabilis sila na isasailalim sa inquest proceedings at nakukulong maliban na lang kung makapagpiyansa agad. Ang pagkakaiba ay simple. Ang korupsyon ay nangyari sa opisina, kailangang imbestigahan ng matagal. Ang paglabag sa rally ay nangyari sa kalsada, nakita ng lahat, kaya mabilis ang aksyon. Ang batas ay may proteksyon na presumption of innocence. Ibig sabihin,
Kahit sinong akusado, big fish man o hindi, ay itinuturing na inosente hanggat hindi pa napapatunayan ang kasalanan. Ang problema, dahil mayaman ang mga tiwali, ginagamit nila ang lahat ng proseso para pahirapan at patagalin ang kaso. Umaasa na magkakaroon ng technicality o malilit ang pagdinig. Marami rin ang nagtatanong tungkol sa nakaraang administrasyon, partikular noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. May malawakang pananaw na walang malalaking isda ang nakulong sa korupsyon sa panahon iyon. Ang matindi pa, marami ring ordinaryong tao ang mabilis na nahuli, nakulong o mas masahol pa, pinatay agad sa lugar ng walang due process kaugnay ng drug war. Kailangan natin panagutin ang malalaking isda na ito dahil ninakaw nila ang pondo natin, pati na ang pondo para sa mga flood control na sana'y pumipigil sa sakuna. Ang solusyon ay hindi ang pag-alis sa due process, kundi ang pagpapalakas ng ating mga ahensya, ang ombudsman, ang sandigan bayan, at ang mga prosecutors para mapabilis ang kaso at hindi na sila makatakas sa mga technicality. Ang hustisya ay dapat mabilis, lalo na kung ang biktima ay buong sambayanan. Pangulong Bongbong Marcos Jr., aksyon sa gitna ng ingay, ang katotohanan sa likod ng mga numero. Sa mundo ng politika sa Pilipinas, madaling madala sa agos ng mga survey at headlines. Kamakailan, naging maubang ang balita tungkol sa pagbaba ng net trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa -3. Para sa mga kritiko, ito ang katapusan. Para sa mga kalaban, ito ay piyesta. Ngunit bilang mga mapanuring mamamayan, dapat nating itanong, ang emosyon ba ng tao sa isang sandali ang tunay na sukatan ng pag-unlad o ang mga konkretong resulta na nararamdaman sa sikmura at sa bulsa? Habang ang iba ay abala sa ingay ng bangayan sa social media, ang Administrasyong Marcos ay tahimik na naglalatag ng mga pundasyong magbabago sa buhay ng mga Pilipino. Narito ang malalim na pagbalasa sa tinatawag nating puro aksyon laban sa puro bakasyon. Ang ekonomiya, hindi dinadaan sa matamis na salita. Ang pinakamalaking kalaban ng pamilyang Pilipino ay ang taas presyo ng bilihin. Sa nakaraang administrasyon, nasanay tayo sa mga matatapang na diskurso, ngunit ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ay nananatiling mataas at unpredictable. Sa ilalim ni PBBM, ipinakita ang tinatawag na fiscal discipline. Nitong huling bahagi ng 2025, ang inflation ay bumagsak sa 1.6%. Isang napakalaking ginhawa ito kumpara sa 6.0 na naranasan natin noong rurok ng pandaigdigang krisis. Hindi ito tsamba. Ito ay bunga ng tamang pamamahala sa supply ng pagkain at ang mabilis na pag-aksyon sa pag-import at distribution ng bigas at iba pang agricultural products. Kasabay nito, ang ating ekonomiya ay lumago ng 5.5% sa ikalawang quarter ng 2025. Sa datos na ito, tinalo ng Pilipinas ang mga higanteng kapitbahay tulad ng China, Indonesia at Malaysia. Tayo ngayon ang isa sa mga bright spots ng Asia, isang patunay ng tiwala ng mga mamumuhunan ay hindi nakukuha sa tapang ng salita, kundi sa tatag ng pundasyong pang-ekonomiya. Kapag matatag ang ekonomiya, mas maraming negosyo ang nagbubukas at mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng marangal na trabaho. Ang infrastruktura mula build tungo sa pagpapatupad. Maraming proyekto sa nakaraang administrasyon ang nanatiling drawing o plano lamang sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng programang Build Better More ni PBBM, ang focus ay lumipat mula sa pangako tungo sa pagtatapos at pagpapagana. Hindi lang ito pangako, narito ang mga resibo. LRT1 Cavite Extension, Phase 1. Matapos ang ilang dekadang paghihintay at paulit-ulit ng groundbreaking, sa wakas ay binuksan ito nitong huling bahagi ng 2024. Nagbigay ito ng mabilis at murang transportasyon sa libo-libong manggagawa mula sa South na nagtatrabaho sa Metro Manila. Pangil Bay Bridge, binuksan noong Setyembre 2024. Ito na ngayon ang pinakamahabang tulay sa Mindanao na tumatawid sa dagat. Ang dating 7 oras na biyahe o mahabang paghihintay sa barko ay naging 7 minuto na lamang. Ito ang tunay na kahulugan ng pagkolekta sa mga isla ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroong 198 infrastructure flagship projects na nagkakahalaga ng 8.8 trillion pesos. Ito ay hindi pautay-utay na plano. Ito ay mga aktibong proyekto na nagbibigay ng trabaho sa libo-libong mga inhinyero at manggagawang Pilipino
at magpapababa sa gastos ng transportasyon at pagkain sa mga susunod na taon. Ang contrast, bakit puro bakasyon ang kabila? Habang ang Pangulo ay abala sa pagbubukas ng mga tulay at tren, ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte ay humaharap sa sunod-sunod na kontrobersya na tila naglalayo sa kanya sa tunay na trabaho ng isang vice-presidente. Ang taong 2025 ang naging pinakamahirap para sa OVP. Mula sa 2 bilyon, tinapyas ang budget nito tungo sa 733 million. Bakit ito nangyari? Hindi dahil sa pamumulitika, kundi dahil sa kabiguan ni VP Sara na ipaliwanag ang paggastos sa 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Nang hinga ng katarungan at paliwanag sa Kongreso, ang naging tugon niya ay pananahimik, pag-iwas at pagmamatigas. Ito ang kabaliktaran ng transparency na hinahanap ng mga taxpayers. Bukod dito, wala tayong makitang malalaking programa o flagship projects mula sa kanyang opisina na direktang makikipagsabayan sa mga proyekto ng ehekutibo. Dagdag pa rito ang kanyang nakabibinging pananahimik sa isyu ng West Philippine Sea. Habang matapang na ipinagtatanggol ni PBBM ang ating soberenya at ang ating mga mangingisda, tila nagbabakasyon ang paninindigan ng Vice-Presidente laban sa pang-aabuso ng mga dayuhan. Ang pananahimik sa harap ng pambubuli ay hindi diplomasya, ito ay kawalan ng malasakit sa ating teritoryo. Foreign policy, pagbabalik ng respeto sa Pilipinas. Sa nakaraang 6 na taon bago ang 2022, ang Pilipinas ay tila naging isolate sa mundo dahil sa pagbabagong polisiya at pakikipag-alyansa sa mga bansang may masamang record sa karapatang pantao habang inaaway ang ating mga tradisyonal na kaibigan. Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Sabi ni Lord, huwag masama, pero sila ay nalalapit na silang masira. Ay nagkarma, ay nagkarma. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bango, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga. Dede is stanga-tanga, dede is stanga-tanga, dede is stanga-tanga, dede is stanga-tanga. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit
ang karton